chapter 7, verses 3 to 10. 2 Kings chapter 7, verse 3 to 10. Praise God. Saan po natin mga kapatid? And there were 4 leprous men at the entering of the gate, and they said one to another, "Why sit we here until we die? If we say we will enter into the city, then the famine is in the city, and we shall die there. And if we sit still here, we die also. Now therefore come, and let us fall unto the host of the Syrians. If they save us alive, we shall live, and if they kill us, we shall not die." And they rose up in the twilight to go unto the camp of the Syrians. And when they were come to the uttermost part of the camp of Syria, behold, there was no man there. For the Lord had made the host of the Syrians to hear a noise of chariots, and the noise of horses, even the noise of a great host. And they said one to another, "Lo, the king of Israel hath hired against us the kings of the Hittites and the kings of the Egyptians to come upon us." Wherefore they arose and fled in the twilight, and left their tents and their horses and their asses, even the camp as it was, and fled for their life. And when these lepers came to the uttermost part of the camp, they went into one tent, and did eat and drink, and carried thence silver and gold and raiment, and went and hid it, and came again, and entered into another tent, and carried thence also, and went and hid it. Then they said one to another, "We do not well. This day is a day of good tidings, and we hold our peace. If we tarry till the morning light, some mischief will come upon us. Now therefore come, that we may go and tell the king's household." So they came and called unto the porter of the city, and they told them, saying, "We came to the camp of these Syrians, and behold, there was no man there, neither voice of man, but horses tied, and asses tied, and the tents as they were." 2 Samuel chapter 17. 2 Samuel chapter 17, verse 10 to So they came and called unto the, and he also that is valiant, whose heart is as the heart of a lion. Amen. Praise God. Okay. So, hinilig ko si Brother Isaac, paunang tayo sa panalangin. Dakilang Diyos, Ama naming banal, pinupuri ka namin, salamatan Panginoon God sa oras nito. Salamat Panginoon God sa iyong mga salita na aming pong binasag. Salamat din Panginoon God sa mga pagpapalang karisip na ito, Panginoon. At dalangin namin sa oras nito na ikaw siyang pong manguna, magkanoy, hallelujah sa iyong pong likod, Brother Jeff. At sa mga oras na ito, ikaw siyang pong manguna, at ikaw siyang pong magbigay sa kanya ng mga mensahe mo, Panginoon God, na kanya pong maituro, may pangaral sa mga oras na ito. At dalangin din namin na bigyan mo kami, Panginoon God, hallelujah, ng mapagpakumbabang Espiritu, Panginoon God, at the Spirit of God, a receptive heart, na amin po may sa puso't, may sa isip ng Panginoon God, amin po mga salita, at gamitin mo ito, Panginoon God, hallelujah, bilang isang pagtuturo, Panginoon God, para sa amin pong ikalalago spiritual, Panginoon God. At ikaw, Panginoon God, ang siya pong maghari sa aming pong buhay, at ito pong aming pong sinasama na dalangin sa pangalan mo, Jesus. Amen. Praise the Lord. Mahal po tayo makakaupo. Praise God. Salamat sa Panginoon sa aming ginagawa sa bawat sa atin, mga kapatid. Hallelujah. Marami ang nasindak, mga kapatid, sa mga balita, pero salamat sa Panginoon, hindi siya dumating na kagaya ng ating kinatatakutan. Amen po ba, mga kapatid? Amen. Diba? Maraming naghahanda, kaya maraming nag-half day dahil sobrang takot natin, mga kapatid. Pero, well, ganun talaga. Kailangan nating maghanda, mga kapatid. Pero salamat sa ating Panginoon, mga kapatid, dahil hindi siya ganun dumating sa atin kagaya ng ating mga naririnig. Praise God. So, by the way, that's 1 Samuel chapter 17. So,
sa ating binasa mga kapatid in 2 Kings chapter 7 verse 3 to 10, naroon mga kapatid na may mga leprous men. So alam natin mga kapatid, isa sa mga pinakawalang or kawawa mga kapatid na mga tao sa panahong iyon ay yung mga tao na may sakit na ketong. Dahil walang ibang makakatulong sa kanila, walang lunas sa kanila, kaya parang nasa Diyos na, ipinasa Diyos na nila. So kung sila ay gagaling, yun mga kapatid ay nasa kamay na ng ating Panginoon dahil kailangan nilang lumabas. So gaya ng ating nasabi mga kapatid sa mga nakaraan ay kung kahit na mayaman ka, kahit na may pera ka, pero mga kapatid kapag ikaw ay isang ketongin, ay kailangan mong lumabas sa iyong tahanan. Kailangan mong iwan ang iyong bahay na ipinundar, ang iyong ari-arian at doon ka sa labas. Hindi lamang sa labas ng bahay nyo, pero doon sa labas, mga kapatid, ng camp. So, walang pwedeng maging makahalubilo, mga kapatid. Yan. Pero nakita natin, sabi nila doon, kung mananatili tayo dito at maghihintay tayo ay mamamatay, pero kung lulusog tayo, pwede rin tayong mamamatay. Pero kaya mas maganda na umalis na lang tayo na meron tayo. Mamatay man tayo, at least meron tayong nagawa. Or mamamatay man tayo, at least merong laman yung ating tiyan. Pero nakita nila natin mga kapatid na hindi sila binigo ng kanilang ginawa, mga kapatid. So, maraming mas na abilidad sa kanila, maraming may kamay, maraming mas malakas kaysa kanila. Leper sila, mga kapatid. Hindi natin ma-imagine paano kaya maglakad ang mga lepers, mga kapatid. Diba? Yung mga may gout dyan, hindi ko alam kung paano maglakad, pero yung mga ito, ketong itong mga to, mga kapatid, paano kaya sila humilos, mga kapatid. The kings, the guards, mga kapatid, walang magawa. Pero nakita natin yung mga taong ketongin na walang pag-asa, sila, mga kapatid, yung nakatamasa ng pagbabala ng ating Panginoon. So, grabe yung kinatatakutan nila mga kapatid na mga kalaban dahil during that time, paalala sa iba mga kapatid na this story mga kapatid, it revolves a time na sila ay surrounded ng mga kalaban. At lahat ng entry points mga kapatid ay kung lalabas ka doon ay siguradong ikaw ay mamamatay dahil may mga kalaban nga. Pero naroon mga kapatid yung mga kalaban naman, nung narinig nila ang yapak, mga kapatid, nitong mga ketongin na ito, mga kapatid, ay naroon na sabi na, hala, baka hinayran nila yung mga Hittites, hinayran nila yung mga ito. Ang dami nilang sinabing mga nasyon, mga kapatid. So, doon natin makikita, mga kapatid, na lahat tayo ay may pag-asa kung tayo ay kikilos, mga kapatid. Minsan, mga kapatid, ay lahat tayo naghihintay na magliligtas sa atin. Marami tayong mga hinihintay. Pero, although kailangan talaga natin maghintay for the general part, but there were times, mga kapatid, na kailangan natin kumilos. Kailangan natin kumilos, mga kapatid, sa ating mga buhay upang ating maisalba yung ating mga sarili. At doon tayo pagpapalain ng ating Panginoon. We can see, mga kapatid, na yung mga nakaupo, lalo lang pinaka-komportable sa panahong iyon, walang iba kundi ang hari, na siya na pinaka-komportable, pinaka-protected, mga kapatid, siya yung walang nakain dahil sa kanyang unbelief din during that time sa propeta ng ating Panginoon. But this, mga kapatid, makita natin na sila ay kumilos at from tent to tent. Imagine nyo, mga kapatid, kumain sila doon sa isa, tapos pumunta sila sa isa, ang dami nila, mga kapatid, nakuha. So, may mga panahon kapag tayo ay nag-down, kapag tayo ay nag-ganon, kung lalagyan natin yung ating sarili sa ganong karamdaman, whatever, mga kapatid, na inire-representa ng leprosy na yun, maring problema, maring pagsubok, namin sila nakakapanghina. Nakakapanghina, ayaw natin kumilos, ayaw natin tumayo, ayaw natin kumain. Pero itong mga taong ito, mga kapatid, ay sila ay kumilos at naroon nakamtan nila, mga kapatid, yung kanilang kaligtasan, mga kapatid. Praise God at pagpapala ng ating Panginoon. In 1 Samuel chapter 17, verse 10 to 11, doon natin makikita, mga kapatid, yung tawag dito, pananakot or pangungutya, mga kapatid, ng sinong nandito? Goliath, mga kapatid. Doon tinatakot niyo, mga kapatid, ang nasyon ng Israel. Naroon yung mga sundalo, mga kapatid, at sila ay nagtatago. But kung tutuloy natin, mga kapatid, sa verses 22 to 26, naroon
Nung narinig iyon ni David, mga kapatid, ay ang kanyang, merong na-trigger sa kanya, mga kapatid. So, hindi war freak si David, mga kapatid, na always ready, mga kapatid, na makipag-away. Napakabait na tao ni David, mga kapatid, at siya ay isang shepherd boy. Alam natin, mga kapatid, so kung iniisip siguro natin si David as a shepherd boy, di ba? Napakaamo, napakabait na bata, di ba? Yan, napaka-obedient. So, hindi siya yung ganun talaga na palaban. But, bakit makipaglaban si David, mga kapatid? Hindi dapat siya nakikipaglaban. But there is something that triggered him. At yun yung boses ng kaaway. Yun yung nakikita niya, mga kapatid, na dahil doon sa basahin natin. Verse 22 to 26. David left, okay. Yun, yung sa 10 na yun, sabi niya, and the Philistines said, I defy the armies of Israel. And ang sabi ng 25, and the men of Israel said, have you seen this man that is come up, surely to divide Israel? Is he come up, and it shall be that the man who killeth him, the king, will enrich him with great riches, and will give him his daughter, and make his house, father's house, free in Israel. And David spake to the man that stood by him, what shall be done to the man that killeth the Philistine? Yan. And taketh away the reproach of Israel. So, hindi siya natutuwa that Israel ay nakakaranas ng ganung reproach, mga kapatid. For who is this uncircumcised Philistine that he should defy the armies of the living God? So yun yung nag-stir, mga kapatid, kay David na ay kailangan kong lumaban. Hindi dahil lamang sa reward, mga kapatid, but dahil sa kanyang naririnig, mga kapatid, na pangungutya ng kaaway. So, as a leader or siguro naman habang ginagamit tayo ng ating Panginoon, there should be something that's stirred in us, mga kapatid, when the enemy is trying to mock the church, when we are being oppressed, mga kapatid. There has to be some anger that's stirred in us, mga kapatid, not sa ating mga kapatid or sa mga dito sa buhay, mga kapatid, sa mundo, but against, mga kapatid, sa pag napipigilan yung ating pagpupuri, kasi daw pag tayo ay may nararanasan, minsan yung pagpupuri natin sa Panginoon, na-challenge din yung ating pagdalo, na-challenge. So nandoon na, yun yung nag-stir kay David, mga kapatid, na siya ay kumilos, mga kapatid. So lahat po tayo ay may pagkatawag. Ito ay pagkatawag, mga kapatid, na maging tagasunod ng ating Panginoon, maging kanyang mga disipulo. At nung tayo ay tinawag ng ating Panginoon, and when Jesus chose the 12 disciples, mga kapatid, itong 12 na ito ay naging napakalapit sa ating Panginoon. Napakalapit sa Kanya dahil talagang tinuruan niya, mga kapatid. Halos araw-araw niyang kasama, mga kapatid. Pero hindi lamang sila tinawag ng ating Panginoon upang maging tagasunod, mga kapatid. But He called them, mga kapatid, dahil gagamitin nila ng Panginoon sila na mag-umpisa ng ibang mga bagay para sa Kanyang kaharian. Although ating Panginoon, mga kapatid, He started a lot of things in His journey. But there are so many things na pwede natin gawin para sa kaharian ng ating Panginoon. Kaya kailangan ng Panginoon ng maraming tao. When Jesus came here on earth, mga kapatid, He started a lot of things. He started sharing, He started ministering. But God called them as well, mga kapatid, to begin something. Kaya lahat sila merong inumpisahan, mga kapatid. Maaaring ito ay sa kanilang buhay, sa kanilang bahay, sa kanilang pamilya, sa anumang nasyon, mga kapatid, tinawag sila ng ating Panginoon upang mag-umpisa. So, ganun din sa bawat isa sa atin. Hindi tayo iniligtas ng Panginoon para lang tagasunod. Minsan, mga kapatid, yan, akala natin ay okay na tayo, mga kapatid, maging tagasunod ng ating Panginoon. But God called you, mga kapatid, hallelujah, to be in the front line. God called you to do something for Him. God called His 12 disciples to be catalysts, to be pioneers, mga kapatid. Kaya nga, pag sinabi natin pioneers, nag-uumpisa. Yung catalyst, mga kapatid, they are stimulus, mga kapatid, for change. Merong pagbabago, mga kapatid. Somebody or something that makes a change happen. Kaya nga, mga kapatid, maraming mga persecution, maraming mga pamumutsya, mga kapatid, maraming mga pagtutuligsa dahil kakaiba yung kanilang ginagawa. Wala sa tradisyon yung kanilang ginagawa. Si Jesus bigla niyang binago-bago yung mga tradisyon nila.
Kaya nagalit sila, mga kapatid. So, but that is their calling, mga kapatid. To start something, to begin something. Tayo ay tinawag ng ating Panginoon mula sa iba't ibang mga kalagayan. Maaring doon sa mga kalagayan na yun, mga kapatid, ay may tanong tayo, Lord, bakit dito mo ako dinala? Bakit ganitong klaseng pamilya mo ako dinala? Bakit ganong buhay ang aking kinamulatan? Pero tayo ay tinawag ng Panginoon dyan sa kalagayan na yan upang mag-umpisa ng pagbabago. Kaya tayo nakakilala sa ating Panginoon. And God called you in that area. Shall we say amen? Amen. Praise God. Hallelujah. Although, mga kapatid, yun sabi ko na kanina na si Jesus, siya yung maraming nagsimula, mga kapatid. But we are all called on the front line. Kaya ito yung aking mensahe ngayon, mga kapatid. The front line call. The front line, sabi say, the front line call. The front line call. Amen. Praise God. Nasip pa ba kayo? Amen. Praise God. So, in the Old Testament, mga kapatid, alam natin may mga frontliners dyan. At sa COVID, meron tayong mga tinatawag na frontlines, mga frontliners. Yung iba sa kanila hindi gumagawa dahil sa sahod. Yung iba sa kanila gumagawa dahil sa kanilang panata. Amen? Praise God. Mga medicals natin, hallelujah. Hindi na halos umiiyak na sila, mga kapatid. Dahil wala silang tulog, hospital. Na-imagine niyo pa ba, mga kapatid, dahil naalala niyo pa ba yung kalagayan ng mundo natin nung may panahon ng COVID? Hallelujah. Na lahat magtutulungan. Yung trabaho na nila, mga kapatid, ay, di ba, pag nagtatrabaho tayo ngayon, para sa sarili natin, para sa sarili natin. Pero during that time, mga kapatid, for the sake na may mag-survive. Hallelujah. At yun yung kailangan sa mga panahong ito. We need frontliners, mga kapatid. In the Old Testament, meron tayong nais kumagay ng ibang mga frontliners dito, just like Abraham. Si Abraham, mga kapatid, he broke, mga kapatid, the pagan beliefs sa kanilang pamilya. Alam natin, lahat tayo nagsimulan saan? Meron silang pinanggalingan, mga kapatid. Pero dahil sa pagkatawag ng ating Panginoon, siya ay nag-umpisa ng panibagong kwento ng kanilang buhay. Praise God, dahil sa kanyang pagsunod sa ating Panginoon. Although ang kanyang pagkatawag, mga kapatid, ay maraming hindi kasiguraduhan, hindi niya alam kung saan siya pupunta, hindi niya alam yung lugar, wala siya kakilala doon, walang pangakong trabaho doon, walang pangakong magsusupply doon, pero nakafocus siya sa kanyang pagkatawag at siya ay nagsimula ng panibagong kwento ng kanyang pamilya. Nang bagaman ang kanyang pamilya ay hindi masyadong napag-uusapan, pero simula kay Abraham, nagkaroon ng panibago na flow, mga kapatid, na daloy sa kanyang pamilya. Na hindi lamang, mga kapatid, dahil sa kanyang pamilya, pero nandoon yung favor ng ating Panginoon, doon may papanganak na bansa, mga nasyon, hindi lang isang nasyon, dalawang nasyon, mga kapatid, may mga naipanganak na mga nasyon, mga kapatid, dahil sa pagsunod ni Abraham sa kanyang pagkatawag sa ating Panginoon. Praise God. That's why meron tayong tinitingala. Meron tayong tinitingala, Father of Faith. Because Abraham stood. Kung walang Abraham, nasaan kaya tayo, mga kapatid? Hallelujah. We have Moses who stood between the gap, between the people of God, mga kapatid, and God Himself. Hallelujah. Ilang beses ng Israel ay nagkasala. Ilang beses pumagitna si Moses. Hindi lamang sa mga Israel, bagay sa kanyang mga kapatid, siya ay pumagitna. Pero because there is a Moses, nagkaroon ng preservation, mga kapatid. Hallelujah. Kaya sa ating mga buhay, kailangan natin to stand between the gap. Hindi lang tayo tinatawag ng ating Panginoon to become followers, but we are called to stand between the gap. We do not know we cannot imagine kung ano yung gaano kabigat ang mga nararanasan ni Moses. Ang dami niyang napapakinggan sa tabi-tabi. And the worst thing, mga kapatid, ay yung nanggaling sa kanyang mga kapatid. Amen? So tayo dito sa loob ng church, minsan meron tayo naririnig, tayo ay nasasaktan, mga kapatid, at masakit talaga. But if we are going to compare it to Moses, pag naroon, mga kapatid, na yung kanyang dinala mo na ihinto hanggang bago sa disyerto, mga kapatid, na palaya, mga kapatid, dahil sa kasatugunan ng Panginoon sa kanilang panalangin. Pero sila pa'y magrereklamo. But nevertheless, mga kapatid, because Moses know his calling was to be on the front line. Ano yung pagkatawag niya? Sabi ng ating Panginoon, in the burning bush, ikaw ay gagamitin ko dahil narinig ko
ang iyak ng aking mga anak, at ikaw ang magdadala sa kanila mula sa Ehipto, sa lupang pangako. Hallelujah! So kahit ganoon mga kapatid, may mga questions siguro hindi natin alam. But for sure mga kapatid, there are some human frailties na naranasan ni Moses. But mga kapatid, he know he was called to be on the front line. Hallelujah! At kung titigil siya, alam niya may hindi magandang mangyayari. Hallelujah! Joshua and Caleb, mga kapatid, they are called to be, ituturing ko sila mga frontliners, mga kapatid, because they are ready for war. Hallelujah! They are against versus mga kapatid doon sa 10 spies na negatibo, mga kapatid. But Joshua and Caleb, they were ready, mga kapatid. Yan ang frontliners, mga kapatid. Hallelujah! Hindi ka pag frontliners, hindi mostly mga pinaka-commander, mga kapatid. Although, may mga leader, mga kapatid. Pero naroon ang ating Panginoon, kung meron siyang sinabi sa atin, mga kapatid, tayo ay kikilos ayon, mga kapatid, sa pagkakasabi ng ating Panginoon. Moses was there on the top, Joshua was fighting, mga kapatid, at naroon, mga kapatid, yung blessing dumaloy sa kanilang dalawa rin. Kaya yung mana ni Caleb na hindi siya talaga hudyok, mga kapatid, isang bundok. Biruin niyo yan, sino dito pinamanahan ng isang bundok na lupain? Alilong kapirasong lupa nga, wala pa yung iba, mga kapatid. Pero si Caleb, mga kapatid, na hindi talaga siya kabilang doon. Pero dahil sa kanyang katapatan, dahil sa kanyang pagsunod, mga kapatid, naroon yung tagumpay, mga kapatid, ay talagang tumataloy maging yung pagpapala ng Panginoon sa kanya. Hallelujah! Kaya may mga panahon, talaga tayo ay may mga kinagisnan tayo, mga nararanasan tayo, mga kapatid. Huwag tayo magpa-talo, mga kapatid. But remind yourself, I am called to be on the front line. Praise God. We have David na nabasa natin kanina versus Goliath, mga kapatid. Nasabi niya sa kanyang sarili, kung walang haharap, ako ay haharap. Hindi man niya nabanggit yun, mga kapatid. Hallelujah. But he won't allow the reproach of Israel. He won't allow the name of God to be defied by an uncircumcised Philistine. Kaya ginamit niya yung uncircumcised, mga kapatid, dahil yung circumcision, that is nabanggit nung Sunday, that is a covenant between man and God, between Abraham and God, na yung mga circumcised na mga taong ito, these are my sons, these are my people. Kaya sino ba itong nalalabas na kukontra dito sa anak ng ating Panginoon? That was what David, mga kapatid, na kanyang daladala sa mga panahong iyon. Not for his personal gain, pero dahil siya, hallelujah, ay may karanasan sa ating Panginoon bilang isang mamamayan, kumbaga, mga kapatid. Hallelujah, kailangan kong lumaban para sa aking bansa, para sa anak ng aking Panginoon. Hallelujah, for the name of God. Hallelujah. He didn't do it, mga kapatid, for the prize. Although sinabi lang yun, mga kapatid. But he did it all for the glory of God. Yun yung pinakauna ng dahilan, mga kapatid. We have Jonathan, mga kapatid. Di ko alam kung lahat ay nakakaalam. But there was a time that Jonathan and his armor bearer, two of them, went up alone to fight against the army of the Philistines. Dalawa lang sila. But we see, mga kapatid, nandoon yung favor ng Panginoon kay Jonathan. Maging dito sa armor bearer niya. Actually, sabi ni Jonathan, mga kapatid, question, hindi niya kinuman itong armor bearer niya. But naroon, kapag gusto mong sumama, sige, sumama ka sa akin. Hallelujah. But Jonathan is determined. Whether mag-isa niya pupunta, mga kapatid, lalaban siya. Ang lumusob siya, mga kapatid, dahil may side story kasi yung kwento din na yun, mga kapatid, about sa nilabas na utos ni King Saul. So, medyo nakalimutan ko rin kaya hindi ko na masyadong itatapon. But Jonathan, mga kapatid, naroon, hallelujah, yung kanyang faith, mga kapatid, nandun yung talagang dugo mo bilang isang sundalo. Kapag dumadaloy talaga yung dugo, mga kapatid, ng mga panaban, mga kapatid, ay hindi pwedeng tago-tago na lang tayo. May mga nakilala ba kayong gano'n, mga kapatid? Na personal, ay hindi pwede. Lagi mo lang tayo, tago ng tago, hindi pwede. Kapag dugo mo talaga, mga kapatid, yung nasa dugo mo yung lumalaban, mga kapatid, ay talagang
Hindi pwede ito. We were trained to fight. We are not trained to hide. Amen? Hallelujah, maging sa atin. Hallelujah, we are blessed by God. We are changed by God. We are encouraged by God. We hear the words of God. We fast, we pray. Para saan? Para magtago. Tulungan tayo ng ating Panginoon, mga kapatid. But this is an encouragement ng ating Panginoon. I believe sa mga panahong ito that this church has been tested. We are not praying to hide. We are not attending our prayer meeting para tayo magtago. We are not having our Tuesday devotion, our Friday devotion para tayo ay magtago, pumunta sa sulok, mga kapatid. We do not go on Sundays, mga kapatid, para tayo magtago. We are called, we are praying para tayo magpakalakas sa Panginoon, para tayo ay lumaban, para makuha natin yung para sa atin, mga kapatid. Hallelujah, Jesus. Praise God. Even Uriah, mga kapatid, na talagang siya yung isa sa mga literal na sinawag ng mga frontliners. Hallelujah! Na kahit na ito, mga kapatid, ay hindi very questionable, mga kapatid, na utos ni Captain Joab, na inutos ni King David, mga kapatid, na alam natin, ito ay kanyang ikapapahamak. But dahil, mga kapatid, he knows, he is called on the front line. Kahit na, para sa sarili niyang demise, naroon siya pa rin ay lumaban. Hallelujah! Lumaban pa rin siya, mga kapatid. Kaya yung loyalty niya, grabe, hindi mapapantayan ang loyalty ni Uriah na ito. Isang sundalo, mga kapatid, pinagpahinga ni David, pero si David na dapat siya nandun sa labanan. At inutusan niya itong si Uriah, pumunta ka, umuwi ka sa inyong tahanan upang ma-cover up yung kanyang ginawang kasalanan. But Uriah, mga kapatid, sabi niya, how can I? Ang ginawa niya, natulog siya sa pintuan. Hallelujah! Hindi siya umuwi. Dahil sabi niya, paano ako ay trained maging sundalo? Mga kasama ko nandun sa battlefield, ako uuwi. Hallelujah! Minsan tayo gusto natin na-accept, wow, what a favor from the Lord. Hallelujah, na hindi tayo magamit, ganon. Hallelujah! But mga kapatid, we are called. Patawarin niyo po ako. Hallelujah! But we are called na magpagamit sa ating Panginoon. Hallelujah, Jesus. Praise God. Kaya nga, yung kaligtasan mo, mga kapatid, ay hindi sa hospital bed na alanganin na yung buhay mo, tapos doon ililigtas ng Panginoon para pag at least namatay ka, ligtas ka. Pero sinave ka ng Panginoon na may kamay ka pa, may paa ka pa, may boses ka pa, may lakas ka pa. Dahil may pagkakagamitan ng Panginoon sa atin. Yes. Hallelujah! Praise God! Kaya nagpapasalamat tayo na may lakas tayo. Ay, may lakas. Gamitin natin upang maglingkod sa ating Panginoon. Praise God. In the New Testament, we have John the Baptist na naging forerunner ng ating Panginoon. We have Peter, mga kapatid, na walang lalakad sa tubig. Ako na. Hallelujah. At naroon, naranasan niya, mga kapatid, maglakad sa tubig. Kaya, kahit ngayon, mga kapatid, at pinipilit ng tao maglakad sa tubig, naglalagay sila kung ano-ano sa kanilang paa para makalakad sa tubig, pero hindi na sila makalakad sa tubig. But only Peter, mga kapatid, and this is a one-time chance. It's a one-time chance. Yes. Hindi na naulit na may isang taong naglakad sa tubig. Kaya kapag tinatawag ka ng Panginoon sa makakibang bagay, hallelujah, huwag mong palampasin because that might be a one-time chance na ikaw lang yung makakagawa. Amen. Hallelujah, ano kaya yun, mga kapatid? Baka may makalipad dito. Hallelujah. But there is a one-time chance na pwedeng ipagkaloob ng ating Panginoon sa atin. And it's not for the most talented person. It's not for the most gifted person. It's for the person, mga kapatid, who will walk, who will obey, who will come. Hallelujah. Pag sinabi ng Panginoon, come. Hallelujah, Jesus. Alam natin, si Peter, hindi siya yung pinakamatalino. Ilang beses na siya naloko, mga kapatid, siguro. Hallelujah. The Samaritan woman, hallelujah, na naroon, she became a frontliner. Bakit? Tinawag niya yung mga friends niya. Nung nakita niya at nalaman niya at nagkaroon siya ng revelation mula sa ating Panginoon. Hallelujah. Yung mga kapitbahay niya, tinawag niya, alin kayo? Meron akong ipapakita, may tao dito. Hallelujah. Na sinabi niya na kapag iinom tayo ng tubig sa kanya, ay hindi na tayo muli mauhap. Mga Samaritan, mga kapatid, na sa tingin ng mga Hudyo, mga kapatid, ay mga castaway. Hallelujah.
but sila kumilos ang Panginoon sa kanyang buhay. At ginamit din siya ng ating Panginoon upang marami ang makakilala sa Kanya. Wala siyang masyadong alam na salita ng ating Panginoon. Hallelujah. At that very moment that she encountered God, she became a frontliner. Hallelujah. Nagtawag. Halikayo, yung excitement lamang niya na yun, yung pasasalamat niya sa ating Panginoon. Hallelujah. Inagdala ng maraming kaluluwa sa paanan ng ating Panginoon. At kung mapapansin natin, maalala ko at tayo mga kapatid, sabi ng Panginoon, dahil umalis yung kanyang mga disipulo para bumili ng pagkain. Sabi ng Panginoon, nung sila nakabili ng pagkain, busog na ako. Wow! Kung makikita niyo ba mga kapatid, kung iisipin natin yung part na yun, hallelujah na gutom ang Panginoon sa kanyang paglalakbay. Pero, dahil sa ginawa ng babaeng yun, sa kaligtasan na yun, nakapag-share ang Panginoon na gawa niyong kanyang kalooban, sabi niya, busog na ako. In short, I am satisfied. Hallelujah. Na may mga bagay, akala natin yung mga material na bagay, i-offer natin sa Panginoon, magtatrabaho ng ganito para ito may bigay ko sa ating Panginoon. Pero, walang katumbas na kagalakan ang may bibigay natin sa ating Panginoon, yung paggawa ng kalooban ng ating Panginoon. Yung bagay na yun, mga kapatid, mga disipulo niya, sila Peter, yan, yung mga 12. Hallelujah, iniwan nila ang Panginoon dun sa balon para magdala ng pagkain. What a concern, and it's a good concern. That time, sabi ng Panginoon, nung dumating yung mga tinapay niya, sabi niya, busog na ako. Okay na ako dito. Ito yung kagalakan ko. Higit dyan sa dinala niyo. Kaya nawang mga kapatid, may mga panahon para wala tayong ibigay sa ating Panginoon. Just ask God what you can do for Him. Hallelujah. Dahil maaaring hinayaan ng Panginoon na wala kang maibigay para maghanap ka ng ibang bagay na pwede mong ibigay sa ating Panginoon. Praise God. At diba, dahil wala tayong maibigay na pera sa ating Panginoon, mag-double time ako maglingkod sa Kanya. Mag-extra prayer ako kasi wala akong maibigay. Mag-extra fasting ako kasi wala akong maibigay. At doon natin nabibilis ang ating Panginoon. Wala kasi akong perang ganito kalaki. Kaya, sige, mag-ano na lang ako, maghangin lang ako ng kaluluwa. Eh, hindi pa natutuwa ang Panginoon sa mga bagay na yun. Hallelujah. Kaysa yung, sige, tayo sa mga para may bigay tayo sa ating Panginoon. Pero sasabihin ng Panginoon, busog na ako, hindi ko na kailangan yan. Hallelujah. Pero kung na-please natin ang ating Panginoon, grabe mga kapatid. Hallelujah. Praise God. We have Paul, mga kapatid. He was so passionate, mga kapatid. And he brought, siya yung ginamit ng ating Panginoon for the salvation of the Gentiles. He became a pioneer sa napakaraming mga iglesia ng ating Panginoon. We have Cornelius, mga kapatid, na nagkaroon ng pagbabago. Although, yun nga sinasabi natin, mahirap magkaroon ng kaligtasan sa mga ganitong opisyalis, mga matataas, mga mayayaman. But Cornelius' passion, mga kapatid, and devotedness, mga kapatid, ay naroon na maging anghel, maging ang Diyos ay na-touch. Cornelius, a devout man. Hallelujah. Hindi po niya nalaman ang buong katotohanan. Pero yung kanyang eagerness na makakilala sa ating Panginoon ay naantig ang puso ng ating Panginoon. Kaya kinalapit na si Peter. Peter, pumunta ka dito. Hallelujah. Because of Cornelius' prayer. Hallelujah. Na tinugon ng ating Panginoon. So si Cornelius pa lamang, mga kapatid, na wala pang Holy Ghost ay naantig ng puso ng ating Panginoon. Tayo na kaya. Hallelujah. A frontliner, mga kapatid, has a very strong foundation. Kailangan meron kang pundasyon, meron kang prinsipyo na tinatayuan. Ano si David, mga kapatid? He was so in love with God that siguro hindi pwede na malapastanganan ang pangalan ng ating Panginoon. So whatever he can do to protect the name of the Lord, he will do it. Kaya nga, no wonder, mga kapatid, doon pa lamang nakita natin yung passion niya sa ating Panginoon. Hanggang sa kanyang pagtanda, nakita natin. Dahil sa kanyang pagtanda, habang siya ay nagmumuni-muni, sabi niya, ako nakatira sa palasyo, pero ang presensya, ang arko ng ating Panginoon na nandun lamang sa tent. Kaya grabe ang puso ni David. His heart was founded on God. No wonder why sinasabi natin, mga kapatid, that David was a man after God's own heart. Kaya yun yung mga nagdadala sa kanya sa mga kakaibang mga desires niya sa ating Panginoon. Yung kanyang pundasyon, yung kanyang pagkakakilala sa ating Panginoon. Kaya tama yung exhortation natin na pakinggan, mga kapatid, that there is a strength when we know God. Hallelujah. Kaya kapag nanghihina ka, mga kapatid, wala yan sa ibang mga bagay sa mundong ito. Hallelujah. Magpaka
Makapuspos ka sa presensya ng ating Panginoon. Isubsub mo yung sarili mo. Hallelujah, sa salita ng ating Panginoon. I'm going to use that term, isubsub mo talaga. Dahil it's going to be a battle. It's hard, mga kapatid. Wala kang ganang magbasa. Pero kailangan mong pilitin yung sarili mong magbasa ng salita ng Panginoon para magkaroon ka ng kalakasang lumaban muli. Hallelujah. Praise God. We've got to help ourselves. We've got to have a strong foundation, mga kapatid. Because truly there is strength, mga kapatid, sa pagkakilala sa ating Panginoon. Na bagaman, mga kapatid, hallelujah pa, si David, alam naman siguro ni David, hallelujah, yung kanyang mga limitasyon bilang isang bata. But that's not what he was thinking eh. Hindi niya sinasabing, mas malakas ako dyan. Hindi niya sinabi. Hindi niya pinagmayabang, mga kapatid, na, kaya ko yan. Alam niya, mga kapatid, na mas malaki siya. Alam niya na mas may experience itong Goliath na ito. Pero hindi, yun yung iniisip niya eh. I don't care kung mas malakas ka sa akin. Pero tinatawag ako ng Panginoon to stand up for Him. And that's all that matters. Kung mamatay man ako dito, at least I stood up for God. That's what matters. I did my part. Hallelujah. At ang Panginoon yung kumilos. Walang assurance, mga kapatid, kay David na siya yung mananalo. Hallelujah. Pero, I cannot. Hindi ko pwedeng pabayaan na nandun na lang, ganito na lang tayo, nagtatago yung mga sundalo na ito, mga kapatid kong ito, yung aking hari, nagtatago na lamang, lagi na lang na-oppress ang aking bansa. Hindi ako papayag na wala akong ginagawa. Hallelujah. Kaya nga sa ating mga kapatid, alam kong yung iba sa atin may pinagdaran, bakit tayo may narito? Hallelujah. Pero meron tayong magagawa para sa ating Panginoon. Praise God. And I was reminded during this time, sa mga kapatid, sabi ko, Lord, I miss the altar. Hallelujah. Although sa Sundays, hallelujah, to pray for others. But, hallelujah, kailangan, I need to bring myself back to the altar. Hallelujah. Yes, I can pray at the back, but I've got to come in front again. Hallelujah. Praise God. Gusto kong gawin ulit yung aking ginagawa, mga kapatid, na dati, sabi ko, I need to be the last person to stand sa panalangin. Hallelujah. Dahil doon tayo, wala pa tayo sa Bible school, mga kapatid. Pero yun yung parang nagkaroon ako ng personal conviction dahil sa mga trainings ko sa buhay, mga kapatid. Hallelujah. Na kailangan personal, kailangan doblehin ko, ganyan, mga kapatid. Hallelujah. And I need to do it again because we know, mga kapatid, this is a battle, mga kapatid, and these are the most important times ng ating buhay. Na malapit na tayo may makita, mga kapatid. And we need to keep on fighting, mga kapatid, para ito'y ating makita. Hallelujah. To be a frontliner, we need to be full of faith, mga kapatid. Just like Joshua and Caleb, ilang beses na tayo in-encourage ng ating Panginoon na kailangan i-build natin yung ating pananampalataya. That's why, mga kapatid, the word built, the word cultivated is needed sa ating buhay. Because God knows in our human frailties, there will be times our faith is low at magsisimula talaga tayo na mababa. But we can cultivate that faith. Hindi may sabihin pala itong pananampalataya mo hanggang dyan lang yan. Pwede mo yung palakihin, pwede mong alagaan, pwede mo yung pakainin ng salita ng ating Panginoon. Hallelujah. Kaya kahit na maliit lang yan, mayroong magagawa yan. Huwag ka lang manatilit saan, huwag ka lang makontento dyan, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. We need to be passionate like Paul. Hallelujah. Maging yung kanyang buhay. I count on myself unto them. Myself, hallelujah. Yung aking kamatayan sa paglilingkod ng sa ating Panginoon is a gain, sabi ni Paul. Hallelujah. Let us have the willingness of volunteer, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. Although marami sa atin, tama na, mga kapatid, na magturo tayo. Sinong available siya? Lord, we pray na ikaw ay kumilos, gumamit ka, gamitin mo siya. Hallelujah. It's time, mga kapatid, we need to volunteer ourselves. We need to volunteer ourselves. Okay lang, mga kapatid, kahit na minsan, urong-sulong, basta pilitin mo, sige. Nabigo ka sa unang beses, sige, ulitin mo. Try again, mga kapatid. Hallelujah, I believe, hallelujah, kung sa second try, mga kapatid, mas malayo mo na yung mararating mo. Hindi ka man makarating dun sa pintuan, pero at least, mas malayo ka na, mas malapit na. Then do it the third time, mga kapatid, baka nandun ka na sa pintuan. Hallelujah, praise God. Pilitin natin yung ating mga sarili, mga kapatid. Hallelujah, let's volunteer ourselves. Dahil walang mangyayari sa buhay natin kapag hindi tayo magtataas ng ating kamay.
Itong mga, balikan natin yung mga lepers. Walang gobyerno na tutulong sa kanila. Wala silang ibang pwedeng sisihin, mga ibang asahan. But they volunteered themselves. Walang tutulong sa atin. Tara! Walang magpupush sa atin. Tara! Wala kang asawa, wala kang Leonard. Punta ka, i-push mo sa sarili mo. Amen? Hallelujah! There were times we've got to push ourselves. Hallelujah! Kung walang tutulong sa atin, i-push natin yung ating mga sarili. Manalangin, encourage natin ang ating mga sarili. Hallelujah! Nabutin ang presensya ng ating Panginoon. The woman with an issue of blood, wala nang tutulong sa kanya. Wala na siyang susweldohan dahil wala na siyang pera. Naubos na yung pera niya sa mga doktor. But she crawled, and that's the time she received her miracle. Hallelujah! Mga panahon na meron siyang pera, wala siyang natanggap. Pero panahon na wala siya. But she pushed herself. Doon siya nagkaroon ng karugtong na buhay, mga kapatid. At kwento, mga kapatid, na hanggang ngayon, mga kapatid, ay buhay na buhay. Praise God. Her life was not mentioned nung siya ay mayaman, but her life was mentioned nung siya ay gumapang. Hallelujah. So there were times, mga kapatid, pagkapang na lamang yung pwede mong gawin, remember that woman. Remember that woman. May magagawa ka pa. May mangyayari pa sa iyong buhay. Hallelujah. Praise God. David volunteered himself. Even during the times that everyone was blaming him. But he didn't point at others. He encouraged himself in the Lord. Sabi niya, lalaban ako. Hallelujah. And he pursued them all. At na siya ay nagtagumpay. Nagkaroon ng recovery. There has to have that enthusiasm. Hallelujah, sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Alam ko mahirap mag-respond. Mahirap pumalakpak. But we've got a training. We have to train na mag-respond. Magsabi, praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise God. Huwag mong kayaan. Hallelujah, Kristiyano ka. Sabi mo sa katabi mo, Kristiyano ka. Hallelujah. Kaya mo mapuri sa ating Panginoon. Kaya mo magtaas ng kamay. Kaya mo manalangin. Kaya mo magbigay. Let's continue to be loyal, to God, to be faithful. Let us be a worshiper. Hallelujah. Let us be a soul steerer. Hallelujah. Praise God. Sa mga nagkakapit dito sa 7-Eleven, lagi kong pinapaalala yung steer. Tagpanghalo. Hallelujah. Sa mga tao, mga kapatid, that has been stagnant. If you see, hallelujah, that your growth is being stagnant, your family is being stagnant, be a steer. Hindi pwedeng okay lang. Ganun lang, fine lang. Yung ating paglilingkod sa ating Panginoon, there has to be an action in our life. Hallelujah. Let us stir. Hallelujah. Kung walang kikilos, let's stir, mga kapatid. Maging sa mga testimony ng mga baguhan dito, di ba? We are being stirred ng mga medyo matagal-tagal na glaglati, jaigit. Hallelujah. Pero salamat sa mga ginagamit ng Panginoon, sa mga konting testimony nila. May nata-challenge tayo. Hallelujah, na medyo naitambak na inajidram, kaluban. Hallelujah, na inaamag na. But salamat sa pag-uga ng ating Panginoon. Kaya lahat tayo pwedeng gamitin ng ating Panginoon. Hallelujah, in whatever way, we are being challenged sa mga buhay ninyong mga kapatid. Hallelujah, praise God. Thank you, Jesus. Jehoshaphat's singers, wala silang magawa. Hallelujah, sa panahon na merong lalaban sa kanila. Pero pinadala ni Jehoshaphat yung kanyang mga singers. Hallelujah, at naroon sila ay nagtagumpay. Pagdating nila, tapos na ang laban. Kailangan mo lang magpuri sa ating Panginoon. We have the priests, mga kapatid. Akala natin, lagi yung front lines, yung mga malalakas, yung mga walang pinagdaraanan, sige sila. But during these times, mga kapatid, we can see the priests, sila yung mga nauuna. At kapag sila nauuna at dagdag, buhat-buhat yung presensya ng Panginoon, ang tubig ay nahahati. Ang mga walls ay natutumba. Hallelujah! Hindi to, not my mind, remember that. May mga panahon, ikaw yung gusto gamitin natin, Lord, iso na lang, dagdag napipig sa na iso na. Dagdag ka nga, di ba, mahati na po. Pero sabi nga kahapon, di ba, mga kapatid, kung gusto mong lumaki yung pananampalataya mo, dadal ka sa pagsubok. Kaya gusto ng Panginoon na lumaki yung pananampalataya mo. Kaya ikaw yung tinawag niya. Hallelujah, na may takot sa puso mo na magpagamit sa ating Panginoon. Malay mo dyan, lumaki yung pananampalataya mo.
Hallelujah. Gideon's strength, kagaya ni Gideon. Hallelujah. Takot na takot. Hallelujah. Pero sabi ng Panginoon, thou mighty man of valor. They were all frontliners, these 300. Dahil yung mga hindi frontliner attitude na iwan na. Tinanggal na ng Panginoon. Hallelujah. Naiwan na sila, mga kapatid. But these 300 men na talagang puno ng courage, puno, mga kapatid, ng pinuspos ng Panginoon, hallelujah, na kanyang mga encouragement. Hallelujah, sila ay nagkaroon ng tagumpay, mga kapatid. Kaya kung gusto mo makakita ng kakaiba sa buhay mo, ay dapat doon ka sa front line. Doon ka sa front line. Hallelujah. Nandun lamang yung kanyang sigaw, the sword of the Lord and of Gideon. Hallelujah. Kaya, may imagine nyo ba ang buhay nyo without someone before you? Hallelujah. May mga ilan, mga kapatid, na siguro naranasan na walang kanilang magulang. But I believe, mga kapatid, in this life, hindi man sa loob ng ating pamilya, merong tao na ginagamit ang Panginoon before us. Sa ating harapan. Nagiging example, nag-lead sa atin, nag-demonstrate. Paano kapag wala kang masundan? May imagine niyo ba, mga kapatid? Hallelujah, ikaw lang lahat magsisimula. Can you imagine kung wala kang susundan? Lalo na kapag mahina yung mata mo, tapos foggy, nagmamaneho ka, yung ilaw mo ay mahina. Kung wala kang susundan, diba? May mga panahon yung ibang mga drivers, yung mga sasakyan na yung ilaw nila ay nangihina. Pero dahil sa ilaw nung kanilang sinusundan, diba? Kaya yung tinatapak nila para meron silang ilaw doon sa harap. Sumusunod sila doon sa may ilaw sa harapan nila. Tayo, mga kapatid, can you imagine that situation, mga kapatid, sa ating buhay kung wala tayong sinusundan? I believe lahat tayo, merong ginagamit ang Panginoon na meron tayong masusundo, mga kapatid. Na naging example sa atin. Hindi man yung buong buhay niya dahil wala namang tao perfect. But at least there are some good things na ginagamit ng Panginoon kanyang ginagawa upang meron tayong sundan. Dahil ang hirap kapag wala tayong sinusundan. Ang hirap, mga kapatid. Lalo yung mga malabo yung mata, mahirap pag wala tayong sinusundan. Hallelujah. Madali kang mapatid, madali kang matumba, ma-slide. Praise God. Without frontliners, the next generation will have nothing to follow. Amen. Praise God. Yes, may libro. Pero iba yung meron kang sinusundan. Amen. Tayo nga, nahihirapan tayo. Kaya, gawin natin yung ating best na maipakita sa sumusunod sa atin. Hallelujah. Huwag niyong excuse yung inyong sarili. Lahat tayo meron nakakakita at sumusunod sa inyo. Maaaring sa tingin niyo, wala naman. Meron ako sasabihin ko sa inyo, meron. Merong sumusunod sa inyo, hindi mo na nakikita. Maaaring ang kapitbahay niyo, tahimik lang sila dyan, pero merong tumitingin sa inyo. Hallelujah, kahit na may mga baguhan pa lang dito, newly baptized, sabihin ko po sa inyo, merong tumitingin sa inyo. Mga anak nyo, mga magulang nyo pwede, yung mga hindi nakakilala mga magulang ninyo, tumitingin sa inyo. Without frontliners, kapag merong grief, mga kapatid, may depression, mga kapatid, it will be overwhelming. But with people who's gone before us na talagang palaba, kahit na tayo, masukunan. Pero habang merong tao sa harapan na, sige, kaya natin to! Hallelujah, nakakayanan natin. Hallelujah, imagine in a battle, nagrabe yung pressure, tapos naubos lahat yung nandun sa harapan. Di ba nakakapanghina? Nakakapanghina, mga kapatid. Paano tayo makapag-akay ng bago kapag alam nilang patalo na ito? Hallelujah. Pero pag merong mga taong tumatayo, lumalaban, mga kapatid, may mga pagsubok man. Pero habang may nakatayo, habang may lumalaban, may pag-asa yan. May pag-asa yan, mga kapatid. Praise God. In this world, mga kapatid, in time, na marami sa loob ng iglesia ng ating Panginoon ay literally and spiritually gusto na lang sa likod. At minsan tayo yun. Nararamdaman niyo ba? Pag sinusubok kayo, gusto nyo sa likod. Gusto nakatago. Doon sa gilid. Amen? Amen? Amen tayo. Praise God. Palikod tayo ng palikod. Hallelujah. Pero kailangan po natin ng uupo sa harap. Kailangan natin magpupuri sa harap. Hallelujah, Jesus. Hallelujah.
God wants a frontliner sa panahon na marami ang lumilikod. God needs a frontliner. Sino ang susundin ng mga bisita natin nilalagay natin sa harap? Kung wala naman silang nasa harap, hallelujah, mas susundin nila ang katabi nila. Mas comfortable sa gayaan ng katabi nila kaysa nandito sa harap. Hallelujah. Kaya kung dito lang tayo marunong magpuri, wala silang gagayaan doon sa baba. Hallelujah. We need frontliners. We need frontliners. Hallelujah. The world and the church, they need someone, hallelujah, who's going to raise the banner sa mga panahon na ang bawat isa ay nawawalan ng pag-asa. Kailangan may magwawagayway ng flag. Dahil habang merong nagwawagay ng flag, hallelujah, naroon ay flag namin yan. Merong lumalaban. Merong encouragement habang nagwawagayway sila ng kanilang flag. Unless that's the white flag. Hallelujah. Someone who's going to make a war cry when everyone is being silenced. Napapansin mo, mga kapatid, na lahat nananahimik na sumigaw ka. Kung kaya mo. Hallelujah. Kung nananahimik na kami, sumigaw ka. Hallelujah. Kahit na walang susunod sa'yo, iyan mo lang. Hallelujah. There were times, mga kapatid, just an amen is not enough. There were times, mga kapatid, I have to shout. Kaya minsan, conference, hallelujah, sige, bahala na kung may tumingin. Hallelujah, sabi ko, ba't may tumitingin? Hindi na ba normal ang mag-respond ngayon? Doon mo makikita, mga kapatid, na minsan, the church is being silenced kasi kapag sumisigaw ko, lilingon sila lahat. Allah, di ba dati o normal to? Ayun na, sabi ko, Lord, tulungan mo kami. And I want, tulungan niyo ako. Ibalik natin ito, mga kapatid. Hallelujah, praise God. Hallelujah. Hindi lang dito, maski sa labas. Tulungan natin sila, mga kapatid. Hallelujah, praise God. Amen. Huwag mong iwanan yung, come on, Brother Leonard. Hallelujah, huwag mong iwanan doon sa hyphen. Praise God, hindi lang yun pang role play. Hallelujah. Someone, mga kapatid, who will pick up the sword after a lost crown. May mga panahon, mabibitawan natin yung ating mga sandata dahil tayo matatalo. Matalo, minsan. Pero pulutin mo ulit. Lumaban ulit tayo, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. Someone is going to hold. Hallelujah. The chains. So the cycle won't be broken. Yung nakakalungkot, kapag wala silang masundan. Sa pamilya na sirang-sira ngayon, mga kapatid, wala silang masundan. Kawawa, mga bata. At lalo-lalo na sa iglesia ng ating Panginoon. Pag wala silang makikita na kanilang gagayahin. Kaya kung ano makikita nila, yun ang gagayahin nila. Kung ang nakikita nila ay katahimikan, tatahimik din sila. Kung ang nakikita nila ay lahat sa likod din sila. Kung ang nakikita nila, mga kapatid, ay lahat turo dito, turo sila na lang, lahat din magtutuan. At nakakaiyak kapag lahat tayo sa panahon, sabi ng Panginoon, may kailangan tayong gawin. Lord, nagtuturuan tayong lahat. Hallelujah, tulungan tayo ng ating Panginoon. Hallelujah. Praise God. This church needs a Moses who will stand between the God. Someone who's going to stand and dance unashamed before the Lord. Someone who will say, Lord, here I am. The Lord, here they are. But Lord, here I am. Nandito tayo para magtagumpay. And as a group, mga kapatid, where God is worthy of all glory. Dito tayo nandito para matalo. Nandito tayo para magtagumpay. Tumayo na tayo, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Praise God. Sige, nag-effort ka na rin lang. Your praise is going to be awkward sometimes.